7 taon akong naging martyr sa pag-asang magbubunga ang aming pagmamahalan. Pero sa isang iglap, tinapon ako ni Marco na parang basura. Baog ka, Maricel! Wala kang silbi sa pamilyang ito. Sigaw niya habang yakap ang buntis kong kaibigan. Ngunit may isang katotohanang hindi nila alam. Isang lihim na wawasak sa kanilang lahat. Ngayong wala na akong luha, sisiguraduhin kong luluhod sila sa harap ko. Sino nga ba ang tunay na baog? Hindi kita kailangan, Maricel. Ang kailangan ko ay tagapagmana, hindi isang baog na doktor na tulad mo. Ang boses ni Marco ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng kanilang marangyang sala. Malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng pag-ibig at puno ng pandidiri habang nakatitig sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nawala ang lakas sa mga kamay ni Maricel. Ang hawak niyang chocolate cake na 5 oras niyang pinagpuyatang i-bake at lagyan ng dekorasyong Happy ika-7 anniversary, my love, ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi nagtagal ay humalik ang plato sa sahig, nagkawatak-watak ang matatamis na icing at nadurog ang pag-asang bitbit niya kanina lamang. Ang kulay rosas na gawa sa asukal ay napisa sa ilalim ng suot niyang tsinelas, mistulang simbolo ng kanyang pagkatao na niyuyurakan sa mga sandaling iyon. Suot pa ni Maricel ang kanyang pinakamagandang pulang bestida, ang damit na binili niya para sorpresahin ang asawa. Pagod siya mula sa maghapong shift sa ospital, ngunit tiniis niya ang lahat para lamang ipagdiwang ang 7 taon ng kanilang pagsasama. 7 taon ng pagtitiis sa panglalait ng biyanan, 7 taon ng pagtatrabaho ng doble para matustusan ang mga luho ni Marco noong nagsisimula pa lamang ito sa negosyo. Marco, anong ibig mong sabihin? Anniversary natin ngayon. Ang boses ni Maricel ay halos isang bulong, paos at puno ng pagsusumamo. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan na isang malaking tinik. Bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Anniversary? Sayang lang ang oras ko sa'yo. 7 taon, Maricel. 7 taon akong naghintay na magkaroon ng laman ang sinapupunan mo. Pero kahit anong dasal at gamot, wala. Tuyot ka. Wala kang silbi bilang asawa. Muling bulyaw ni Marco. Ang bawat salita ay parang isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa pisngi ni Maricel. Hindi pa natatapos ang hapdi nang bumukas ang pinto ng silid. Inakala ni Maricel na ang kanyang biyena na si Doña Aurora ang lalabas. Ngunit isang pamilyar na anino ang tumayo sa tabi ni Marco. Si Clarissa, ang matalik niyang kaibigan. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Dahan-dahang hinaplos ni Clarissa ang kanyang tiyan, na halatang may nakaumbok na. Isang matamis at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pasensya na, Maricel, pero hindi ko matiis na makita si Marco na nahihirapan. Ang kailangan niya ay isang tunay na babae. Isang babaeng kayang magbigay sa kanya ng pamilya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maricel. Ang lamig ng aircon sa loob ng bahay ay tila naging yelo na bumabalot sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa kamay ni Marco na dahan-dahang lumingkis sa baywang ni Clarissa. Ang mga kamay na dati ay yumayakap sa kanya sa tuwing siya ay pagod. Ngayon ay pagmamay-ari na ng iba. Lumayas ka na sa bahay na ito, Maricel. Muling pagsasalita ni Marco habang iniaabot ang isang makapal na sobre. Narito ang annulment papers. Pirmahan mo na lang. Huwag mo nang hintaying kaladkarin kita palabas. Isang kahihiyan ka sa pamilyang ito. Sabi ni Mama, sumpa ka raw sa buhay ko. At ngayong dala na ni Clarissa ang anak ko, napatunayan kong ikaw nga ang may problema. Nanigas si Maricel sa kanyang kinatatayuan. Ang sakit ay hindi na sapat na tawaging hapdi. Ito ay isang malalim na sugat na bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila nababasag sa bawat segundo ng katahimikan. Napatingin siya sa basag na cake sa sahig.
sa maruming icing na kumapit sa kanyang bestida. 7 taon ng sakripisyo. 7 taon ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Lahat ng iyon ay itinapon sa isang iglap dahil lamang sa isang pagkukulang na hindi naman niya ginusto. Bago siya tumalikod para kunin ang kanyang mga gamit, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Marco at Clarissa. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ningning ay tila naging 2 madilim na balon ng pait at pighati. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumusumbat sa langit. At sa lahat ng kanyang pinaniwalaan, sapat na ba ang 7 taon ng pagpapakasakit para bayaran ang utang na loob na hindi naman siya ang nangutang? O sadyang ang pag-ibig ay isang laro kung saan ang mga tapat at marangal ay palaging nauuwi sa pagiging talunan at sawi? Bawat hakbang ni Maricel palayo sa bahay na itinuring niyang paraiso sa loob ng 7 taon ay tila paghatak sa isang kadenang nakakabit sa kanyang puso. Ang bigat ng lumang maleta na kanyang hila-hila ay hindi lamang dahil sa ilang pirasong damit na natira sa kanya, kundi dahil sa mga pira-pirasong alaala na pilit niyang isinisilid sa isang sulok ng kanyang isipan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na kalawakan ay tila mga malamig na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat salitang iniwan ni Marco sa kanyang pandinig. Ang ingay ng pagsasara ng gate ng kanilang subdivision ay tila isang pinal na hatol, isang malakas na kalansing ng bakal na nagpapahiwatig na wala na siyang babalikan. "Oh, Maricel! Saan ang punta mo sa gitna ng ulan? Bakit dala-dala mo ang lahat ng gamit mo?" Ang boses ni Aling Puring, ang tsismisang kapitbahay na laging nakatambay sa tapat ng kanilang tindahan, ay mabilis na humiwa sa katahimikan. Hindi sumagot si Maricel. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ang mahaba niyang buhok na tumakip sa kanyang mga matang puno ng luha. Ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang mahihinang bulungan ng iba pang mga kapitbahay na tila ba kanina pa naghihintay sa kanyang pagbagsak. "Balita ko, pinalayas na siya ni Marco. Paano ba naman? 7 taon ng kasal, pero hindi man lang nagbunga ang sinapupunan. Sayang ang ganda. Doktor pa man din sana, pero baog pala." Marinig niyang sabi ng isa pang babae. Ang bawat salitang baog ay tila isang latay sa kanyang likuran. Isang tatak ng kahihiyan na tila habambuhay na niyang dadalhin. Nakarating si Maricel sa isang maliit at madilim na eskinita, malayo sa karangyaan ng kanyang dating buhay. Ang amoy ng kanal at basang lupa ay sumalubong sa kanya. Isang malayo at masakit na paalala na wala na siya sa malinis at mabangong silid na dati niyang tinutulugan. Sa loob ng kanyang 7 taon na pagiging asawa, lahat ng kanyang kinita bilang doktor ay ibinigay niya kay Marco para sa kanilang mga pangarap. Ngayon, ang natitira na lamang sa kanyang pitang ay 500 piso. Isang halaga na hindi sapat para sa kanyang kinabukasan. Humanap siya ng isang murang paupahan, isang maliit na kwartong may butas ang bubong at amoy amag ang dingding. Habang nakaupo sa gilid ng isang manipis na papag, naramdaman ni Maricel ang panghihina ng kanyang katawan. Ang pagod sa trabaho, ang sakit ng emosyonal na pagtataksil, at ang kawalan ng pagkain ay nagsimulang maningil. Inisip niya si Mang Carding, ang matandang pasyente na laging nagbibigay sa kanya ng matamis na ngiti sa ospital. "Doktora, ang kabutihan ng puso ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung ano ang kaya mong ibigay ng walang pag-aalinlangan," madalas nitong sabihin. Sa mga sandaling ito, tinatanong ni Maricel ang sarili. May maibibigay pa ba siya o ang sarili niya mismo ay wala na ring natira? Pilit niyang itinayo ang kanyang sarili para lumabas at maghanap ng maiinom na gamot. Ngunit ang paligid ay nagsimulang umikot. Ang liwanag ng isang maliit na bombilya sa labas ay tila naging isang malabong anino. Ang bawat tunog ng kulog sa malayo ay tila naging isang mahinang ugong
sa kanyang pandinig. Habang naglalakad siya sa tapat ng isang maliit na klinika para sa mga mahihirap, naramdaman ni Maricel ang unti-unting pagkawala ng kontrol sa kanyang mga binti. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang huling bagay na naramdaman niya ay ang malamig na semento na sumalubong sa kanyang katawan. Sa gitna ng kadiliman, isang boses ng lalaki ang tila tumatawag sa kanyang pangalan. Ngunit ang lahat ay tuluyan ng nilamon ng kawalan ng malay. Ang amoy ng alkohol at malamig na hangin galing sa isang lumang electric fan ang unti-unting gumising sa diwa ni Maricel. Idinilat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang maputing kisame na may mga bitak, isang pamilyar na bista para sa isang doktor na katulad niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nagbibigay ng lunas. Siya ang pasyenteng nangangailangan nito. Habang nakahiga sa manipis na hospital bed ng maliit na charity clinic, naramdaman ni Maricel ang bigat ng kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang kanyang mga palad. Ang mga palad na dati ay makinis, ngunit ngayon ay tila may mga kalyo na ng 7 taong pakikipagbuno sa buhay. Biglang bumalik ang kanyang gunita, 10 taon na ang nakalilipas, noong mga panahong si Marco ay isa pa lamang nangangarap na binata at siya ay isang masipag na medical student. Sariwa pa sa kanyang alaala kung paano niya pinagsabay ang 3 trabaho para lamang matustusan ang pag-aaral ni Marco ng business administration. Nag-tutor siya sa gabi, nagtrabaho bilang clerk sa umaga, at nag-extra sa isang botika tuwing weekend. Naalala niya ang mga gabing tanging kape at biskwit lamang ang kanyang hapunan para lang mabili ang mamahaling libro na kailangan ni Marco. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang mga salita ni Marco habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Maricel, pangako, pagdating ng araw na maging matagumpay ako, ikaw ang magiging reyna ng buhay ko. Bubuo tayo ng pamilyang puno ng pag-ibig. Ang bawat magpakailanman na binigkas ni Marco noon ay tila mga gintong pako na bumaon sa puso ni Maricel. Ngunit ngayon, ang mga pakong yon ay naging kalawangin at nagdudulot ng nakamamatay na lason. Noong nagsimulaan ng umasenso ang negosyo ni Marco, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang matatamis na salita ay napalitan ng malamig na pagtrato. Ang mga pangakong binuo sa gitna ng kahirapan ay tila mga sulat sa buhangin na tinangay ng malalaking alon ng kapangyarihan at pera. Naalala rin ni Maricel ang mga panahong ibinenta niya ang tanging pamana ng kanyang namayapang ina. Isang gintong kwintas para lamang may maipambayad si Marco sa kanyang unang warehouse. Ni hindi man lang nag-atubili si Maricel noon dahil ang akala niya ang tagumpay ni Marco ay tagumpay din nilang dalawa. Ngunit nang dumating ang yaman, kasunod nito ang mapanghusgang tinig ni Doña Aurora na laging nagpapaalala kay Marco na ang isang matagumpay na lalaki ay nangangailangan ng isang perpektong asawa na magbibigay ng tagapagmana. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng klinika. Isang nurse ang pumasok at iniabot sa kanya ang kanyang mga gamit na nabasa ng ulan. Doktora, mabuti at gising na kayo. May nakakita sa inyo sa labas. Buti na lang at hindi kayo napuruhan sa pagbagsak ninyo. Malumanay na sabi ng nurse. Tumango lamang si Maricel at dahan-dahang binuksan ang kanyang basang bag para tingnan kung may natira pa siyang mahahalagang dokumento. Habang kinakalkal ang mga papel, isang lukot at punit-punit na piraso ng papel ang sumama sa kanyang mga daliri. Ito ay isang lumang medical record na mukhang aksidenteng naisama sa kanyang mga file noong nagmamadali siyang mag-impake sa kanilang bahay. Nang dahan-dahan niyang ilatag ang papel sa ibabaw ng kumot, tumigil ang paghinga ni Maricel. Ang petsa sa papel ay 5 taon na ang nakakalipas. Isang panahon kung kailan nagsimula ang kanilang pakikipaglaban sa pagkakaroon ng anak. Ang nakasulat sa resulta ng laboratorio ay hindi sa kanyang pangalan, kundi sa pangalan ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Maricel habang binabasa ang mga terminong medikal
Nakabisado niya bilang isang doktor. Ang mga salitang nakalimbag sa tila basurang papel na yon ay isang malakas na pasabog na yumanig sa lahat ng kanyang pinaniwalaan sa loob ng 7 taon. Sa loob ng maliit na charity clinic, tila tumigil ang pag-inog ng mundo ni Maricel habang nakatitig sa lukot na papel na nahawak niya. Ang mga letra at numero sa laboratory result na yon ay sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata, ngunit ang katotohanang nakasulat doon ay kasing linaw ng sikat ng araw. Bilang isang doktor, alam niya ang ibig sabihin ng mga terminong iyon, isang kondisyon na hindi basta-basta nagbabago. Ngunit sa halip na isigaw ang kanyang natuklasan, itinago niya ang papel sa pinakailalim ng kanyang bag. Sa ngayon, ang kailangan niya ay mabuhay. Lumipas ang ilang linggo. Pinili ni Maricel na lumayo sa ingay ng lungsod kung saan kilala siya bilang asawa ng matagumpay na si Marco. Nagtungo siya sa isang liblib na distrito, isang lugar kung saan ang mga kalsada ay hindi semento at ang mga tao ay nabubuhay sa bawat araw na biyaya ng may kapal. Doon, tinanggap niya ang trabaho sa isang pampublikong ospital na kapos sa kagamitan, ngunit puno ng mga pasyenteng nangangailangan ng kalinga. Ang amoy ng luma at siksikang pasilyo ng ospital ang naging bagong tahanan ni Maricel. Wala na ang mababangong pabango at mamahaling sabon. Pinalitan ito ng amoy ng gamot at pawis ng mga taong nagtitiis sa mahabang pila. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa isang maliit na mesa, lumapit ang isang matandang lalaki na may suot na kupas na sombrero at tsinelas na manipis na ang swelas. Doktora Maricel, pasensya na ho at naabala ko kayo. Gusto ko lang sanang ibigay ito sa inyo, sabi ni Mang Carding, isang pasyenteng matagal na niyang ginagamot dahil sa alta presyon. Iniabot ng matanda ang isang supot na may lamang 2 piraso ng hinog na mangga. Naku, Mang Carding, hindi niyo na ho kailangang gawin ito. Tungkulin ko po ang tulungan kayo, sagot ni Maricel habang pilit nang ngumingiti. Ramdam niya ang init ng kabutihan ng matanda, isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan sa piling ng kanyang dating pamilya. Hinawakan ni Mang Carding ang kamay ni Maricel ng may pag-iingat. Doktora, nakikita ko sa iyong mga mata ang isang malalim na sugat. Pero tandaan mo, ang ginto ay kailangang dumaan sa matinding apoy para lalong kuminang. Napakabuti ninyong tao at balang araw, ang langit ang magbabayad sa lahat ng sakit na nararamdaman ninyo ngayon. Sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Maricel ang muling pagkabuhay ng kanyang loob. Ang mga pasyenteng tulad ni Mang Carding ang nagpapaalala sa kanya na ang kanyang halaga ay hindi nasusukat sa pagiging asawa o sa kakayahang magbuntis, kundi sa kanyang kakayahan na magligtas ng buhay at magbigay ng pag-asa. Isang gabi, habang naghahanda na si Maricel na tapusin ang kanyang shift, binalot ng tensyon ang buong emergency room. Ang malakas na tunog ng gulong ng isang stretcher na mabilis na itinutulak ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Ang mga nurse ay nagkakagulo habang isang pasyente ang duguang ipinasok mula sa isang mamahaling sasakyan na sumalpok sa kanto. Doktora, isang VIP patient, kailangang maoperahan agad. Sabi ng mga tauhan nempo niya, kailangan ng pinakamagaling na doktor dito. Sigaw ng isang nurse. Mabilis na lumapit si Maricel. Ang kanyang profesionalismo ang nanaig sa kanyang pagod. Ngunit nang makita niya ang mukha ng pasyenteng nakaratay, tila nanigas ang kanyang buong pagkatao. Ang lalaking duguang nakahiga sa harap niya ay walang iba kundi si Mr. Santiago, ang pinakamalapit na business partner ni Marco at ang taong nakakaalam ng lahat ng lihim na transaksyon ng kanyang dating asawa. Sa mga kamay ni Maricel ngayon, nakasalalay ang buhay ng taong maaaring maging susi sa kanyang pagbangon o maging mitya ng panibagong panganib. Ang sarap pala sa pakiramdam na wala ng pabigat sa bahay na ito. Hindi ba, Clarissa? Isang mapanguyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marco
habang nilalagyan niya ng mamahaling wine ang baso ng kanyang bagong kinakasama. Ang malawak at marangyang sala na dati ay pinupuno ng katahimikan at pagsisikap ni Maricel ay binalot na ngayon ng ingay at amoy ng mamahaling pabango. Pinalitan na ni Clarissa ang lahat, mula sa mga kurtinang pinilili ni Maricel hanggang sa disenyo ng hardin. Para kay Marco, ang kanyang bahay ay isa ng tunay na palasyo dahil sa wakas ay may magdadala na ng kanyang pangalan. Siyempre naman hon, alam mo namang simulat sa pool, ako lang ang nararapat dito. Masyadong boring si Maricel, parang laging pasa ng daigdig. Sagot ni Clarissa habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang tinitingnan ang mga regalong nakatambak sa gilid. Mga gamit ng sanggol na ginto ang halaga. Pumasok sa silid si Doña Aurora. Suot ang kanyang pinakamagandang alahas na tila ba may malaking fiesta. Salamat sa Diyos at naliwanagan ka rin, Marco. 7 taon tayong nagtiis sa baog na yon. Ngayon, sigurado na ang ating lahi. Hindi mapuputol ang pangalan nating mga Santiago dahil sa batang iyan. Ngumiti si Marco sa kanyang ina. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may nakatagong kadiliman. Habang nagkakatuwaan ang dalawang babae, dahan-dahang lumapit si Marco sa kanyang mesa at binuksan ang isang itim na folder. Naroon ang mga dokumentong naglalaman ng mga ilegal na transaksyon sa kanyang negosyo, mga utang at peking investment na sadyang inilagay niya sa ilalim ng pangalan ni Maricel bago sila naghiwalay. Huwag kang mag-alala, Maricel. Bulong ni Marco sa kanyang sarili habang hinahaplos ang pirma ng kanyang dating asawa sa isang peking kontrata. Kahit wala ka na rito, ikaw pa rin ang magbabayad ng lahat ng pagkakamali ko. Iyan ang huling regalo mo sa akin para sa bagong buhay namin ni Clarissa. Ang kanyang plano ay perpekto. Kapag bumagsak ang investigasyon ng mga awtoridad, ang lahat ng ebidensya ay magtuturo kay Maricel. Siya ang lalabas na mastermind ng fraud, habang si Marco ay mananatiling malinis at tinitingala sa lipunan. Ganito ang paraan ni Marco ng paglilinis ng kalat. Gamitin ang mga taong nagmamahal sa kanya at itapon sila kapag wala ng pakinabang. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, ang biglaang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa ay nagdulot ng isang kakaibang kaba. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Lalabas sana si Marco para sagutin ito nang marinig niya ang isang boses sa kabilang linya. Isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig at mapagbanta. Marco Santiago, akala mo ba ay habang buhay mong maitatago ang ginawa mo sa klinika 5 taon na ang nakalilipas? May mga sikretong hindi kayang ilibing ng pera. Lalo na kung ang sikretong yon ay tungkol sa tunay mong pagkatao. Nanigas ang buong katawan ni Marco. Ang hawak niyang baso ng wine ay dahan-dahang nanginig at ang kulay pula ng alak ay tila naging dugo sa kanyang paningin. Ang masayang ingay ni Clarissa at Doña Aurora sa background ay tila naging isang malabong ugong na lamang habang ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang nakaraan na akala niya ay nabaon na niya kasama ng pagkatao ni Maricel ay biglang kumatok sa kanyang pintuan. Bit-bit ang isang katotohanang maaaring sumira sa lahat ng kanyang binuong kasinungalingan. Ang bawat pagtama ng matutulis na takong ng sapatos ni Clarissa sa bitak-bitak na semento ng pasilyo ay tila isang mapagmataas na deklarasyon ng kanyang presensya sa loob ng pampublikong ospital. Hawak niya ang isang mamahaling bag na tila ba isang kalasaglaban sa amoy ng alkohol at sa init na nagmumula sa siksikang mga pasyente. Sa kanyang tabi, 2 bodyguard na nakabarong ang sumusunod, nagbibigay ng impresyon na isang reyna ang bumibisita sa isang lugar na hindi nararapat para sa kanya. Diyos ko, Marco, bakit kailangan ko pang pumunta rito? Amoy pawis at kahirapan ng buong paligid. Reklamo ni Clarissa habang naglalagay ng panyo sa kanyang ilong. Ngunit ang totoo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang partikular na biktima. Gusto niyang makita ang pagbagsak ng babaeng dati ay tinitingala niya.
Natagpuan niya si Maricel sa dulo ng pasilyo, abala sa pag-aayos ng swero ng isang batang pasyente. Wala na ang mamahaling alahas ni Maricel. Suot na lamang nito ang isang simpleng puting gown na medyo kupas na sa labada at ang kanyang muka ay bakasang puyat. Ngunit sa kabila nito, may isang uri ng kapayapaan sa kanyang mga mata na hindi kayang bilhin ng pera ni Marco. "Oh, look who's here! Ang dakilang doktor ng mga pulubi," malakas na sabi ni Clarissa. Sapat na para lumingon ang lahat ng nurse at pasyente sa paligid. Dahan-dahang tumayo si Maricel at hinarap ang dati niyang kaibigan. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat o galit. "Clarissa, anong ginagawa mo rito? Kung kailangan mo ng check-up, may maayos na maternity clinic sa Kabayanan. Hindi para sa iyo ang lugar na ito." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Clarissa. "Don't worry, hindi ako nandito para magpa-check up sa isang gaya mo. Nandito ako para ibigay ito." Inilabas niya ang isang tsekeng may malaking halaga at maraas na inilapag sa mesa ni Maricel. "Isang donasyon para sa ospital ninyong butas-butas ang bubong. Consider it a tip. O baka naman pambili mo na rin ng bagong dignidad." "Salamat sa donation, Clarissa. Malaking tulong ito para sa mga gamot ng mga bata rito." Mahinahong sagot ni Maricel habang kinukuha ang tseke. "Pero ang dignidad ko ay hindi nabibili ng papel, lalo na kung ang pambili ay galing sa mga kamay na sanay kumuha ng hindi sa kanila." Namula ang mukha ni Clarissa sa galit. "How dare you? Ako na nga ang tumutulong, ako pa ang masama. Baka nakakalimutan mo, Maricel, ako na ang legal na asawa ni Marco. At itong batang dinadala ko ang magmamana ng lahat ng pinaghirapan ninyo. O sabihin na nating lahat ng pinaghirapan mo, pero napunta sa akin." Hahakbang na sana si Clarissa paalis nang bigla siyang makaramdam ng bahagyang pagkahilo. Napakapit siya sa gilid ng mesa at sa pagkakataong iyon, isang folder na naglalaman ng kanyang mga laboratory results mula sa isang mamahaling klinika ang nahulog mula sa kanyang bag. Mabilis na pinulot ni Maricel ang folder para ibalik ito, ngunit bilang isang bihasang doktor, hindi niya naiwasang mapasadan ng tingin ang nakasulat na blood type at ang ultrasound report ni Clarissa. Sa isang saglit, ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang tibok. May isang detalyeng medikal sa papel na yon na tila ba isang malaking piraso ng puzzle na biglang nahulog sa tamang lugar. Akin na iyan. Mabilis na hinablot ni Clarissa ang folder mula sa kamay ni Maricel. Ang kanyang mukha ay bakas ang biglaang takot at kaba. "Huwag mong pakialaman ang mga gamit ko." Pinanood ni Maricel ang nagmamadaling pag-alis ni Clarissa. Habang ang bawat hakbang ng babae ay papalayo, ang isipan ni Maricel ay mabilis na nagpoproseso. Kung tama ang nakita niya sa ultrasound report at kung ikukumpara ito sa petsa, kung kailan ipinagmalaki ni Marco ang pagbubuntis ni Clarissa, may isang malaking kasinungalingang kasalukuyang namumuo. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatingin siya sa tsekeng iniwan ni Clarissa. Kanino nga ba talaga ang batang dinadala ng babaeng sumira sa kanyang buhay? At bakit tila mas malaki ang itinatagong lihim ni Clarissa kaysa sa inaakala ni Marco? "Huwag mong isiping dahil pinalayas kita, ay malaya ka na sa mga obligasyon mo, Maricel. Pirma mo lang ang kailangan ko para matapos na ang lahat ng dumi sa pangalan ko." Ang boses ni Marco ay muling umalingaw-ngaw sa maliit na opisina ni Maricel. Kasing lamig ng hanging nanggagaling sa luma at kinakalawang na bentilador sa sulok. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng silid. Suot ang isang mamahaling itim na Amerikana na tila ba isang banyagang anino sa loob ng kupas at amoy gamot na pasilidad. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng bigat na tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Maricel. Sa harap ni Maricel ay nakalatag ang ilang makakapal na dokumento. Sa bawat pahina, nakikita niya ang kanyang sariling pangalan na nakadikit sa mga transaksyong hindi niya kailanman narinig, mga utang sa bangko, mga pekeng investment, at mga dokumento ng pag-aari na puno ng butas.
Alam niya ang ginagawa ni Marco. Sinusubukan siyang gamitin ng lalaki bilang isang panangga, isang sakripisyo para sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Habang binabasa ni Maricel ang mga papel, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid ng mesa. Naalala niya ang mga gabing dati ay magkatabi silang nangangarap. Ang mga sandaling akala niya ay katuwang niya si Marco sa bawat laban ng buhay. Ang hapdi ng katotohanan ay tila isang nakatagong karayom na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan, siya palang unang magtutulak sa kanya sa bangin ng kapahamakan. Para ito sa atin, Maricel. Muling pagsasalita ni Marco, ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng panlilinlang. Pirmahan mo na ito at pangako. Hindi ka na madadamay sa anumang gulo. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Ang katahimikan. Gawin mo na ito bilang huling pabor sa 7 taon nating pagsasama. Ito ang sining ng pagmamanipula ni Marco. Ang pagpaparamdam kay Maricel na siya ang may utang na loob, na siya ang dapat magsakripisyo para sa kapayapaang kailanman ay hindi naman ibinigay sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maricel. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap ang lalaking tila hindi na niya kilala. Ang 7 taon na yon, Marco, ay hindi utang na kailangang bayaran ng aking dangal. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot, kundi ng isang uri ng lamig na tila yelong hindi natutunaw. Pumunta rito si Clarissa. Nakita ko ang kanyang mga laboratory results. Alam mo ba, Marco, na sa mundo ng medisina, ang mga numero at siyensya ay hindi marunong magsinungaling? Hindi gaya ng mga salita mo. Nakita ni Maricel ang biglaang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kanyang mga panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay panandaliang kumislap sa kaba bago muling bumalik ang kanyang mapagmalaking anyo. Wala kang alam, Maricel. Huwag mong idamay ang magiging anak ko sa mga laro mo. Bulyaw ni Marco habang marahas na hinahablot ang mga dokumento mula sa mesa. Kung ayaw mong pumirma ng maayos, huwag kang magsisisi kapag ang buong mundo na ang humusga sa'yo. Tandaan mo, isa kang baog na doktor na itinapon ng sariling pamilya. Walang maniniwala sa'yo. Pinanood ni Maricel ang mabilis na pag-alis ni Marco. Ang bawat yabag ng sapatos nito sa pasilyo ay tila isang babala ng paparating na unos. Nang muling bumalik ang katahimikan sa loob ng opisina, naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang desisyong matagal na niyang dapat ginawa. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at isinuot ito sa kanyang leeg. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang maliit na kabinet, isang matibay na paninindigan ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Maricel na laging nakayuko at tumatanggap ng bawat sipayo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa laboratorio ng ospital. Ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Alam niya na para malabanan ang mga kasinungalingan ni Marco, kailangan niyang simulan sa sarili niyang katotohanan. Isang katanungan ang naging mitya ng kanyang bagong simula. Kung si Marco ang may problema sa loob ng 7 taon, sino nga ba ang tunay na bilanggo ng sariling katawan? Sa ilalim ng malamig na liwanag ng laboratorio, inihanda ni Maricel ang mga kagamitan para sa kanyang sariling pagsusuri. Alam niya na ang resulta nito ang magiging unang hakbang sa pagbuwag ng tore ng kasinungalingang itinayo ni Marco. Habang ang karayom ay dahan-dahang tumutusok sa kanyang balat, isang matalim na panata ang kanyang binigkas sa katahimikan. Ngayong wala na akong luha, sisiguraduhin kong ang katotohanan ang magiging pinakamabigat na parusa para sa lahat ng nanakit sa akin. Malinis, normal, masigla. Ang 3 salitang ito na nakasulat sa puting papel ay tila mga dambuhalang kislap ng kidlat na nagbigay liwanag sa madilim na mundo ni Maricel. Sa loob ng laboratorio ng ospital,
kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Dahan-dahang nanginig ang mga daliri ni Maricel habang hawak ang resulta ng kanyang sariling pagsusuri. Bilang isang bihasang doktor, hindi niya kailangang basahin ng paulit-ulit ang mga numero sa report. Ang kanyang mga ovaries ay maayos, ang kanyang mga hormones ay balanse, at ang bawat bahagi ng kanyang pagkababae ay nasa tamang kondisyon para magdala ng buhay. Hindi siya baog, hindi siya ang sumpa sa buhay ni Marco. Isang masakit at gumaralgal na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, na agad ding nauwi sa isang tahimik ngunit malalim na paghikbi. Napasandal siya sa malamig na pader ng laboratorio, dahan-dahang napaupo sa sahig habang ang papel ay mahigpit niyang nayakap sa kanyang dibdib. 7 taon. 7 taon siyang namuhay sa ilalim ng anino ng kahihiyan. 7 taon niyang tinanggap ang bawat panlalait ni Doña Aurora, ang bawat specialty na pinapainom sa kanya na lasang lupa dahil daw sa pampalinis ng sinapupunan. 7 taon siyang humingi ng tawad kay Marco sa tuwing dumarating ang kanyang buwan ng dalaw. Pakiramdam niya ay isa siyang malaking pagkakamali ng kalikasan. 7 taon ninyo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan. Bulong ni Maricel sa katahimikan. Ang bawat salita ay may bahid ng pait na tila lason sa kanyang dila. Pinatay ninyo ang tiwala ko sa sarili ko para lamang pagtakpan ang sarili ninyong baho. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang matalas na kaisipan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Kung siya ay normal at kung ang lumang papel na nakita niya sa kanyang maleta ay totoo. Ibig sabihin ay alam ni Marco ang katotohanan simula pa noong una. Alam ng lalaking mahal niya na hindi ito magkakaroon ng anak. Ngunit hinayaan nitong ang buong mundo ay dumura sa pagkatao ni Maricel para lamang manatiling malinis ang kanyang pangalan bilang isang makapangyarihang Santiago. Dahan-dahang tumayo si Maricel. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig gaya ng isang surgical scalpel. May isang piraso pa ng puzzle ang kailangan niyang mahanap. Kung alam ni Marco na siya ang may problema, bakit si Clarissa ay buntis? At sino ang nagbigay ng selyo ng katotohanan sa kondisyon ni Marco 5 taon na ang nakalilipas? Kinuha niya ang kanyang lumang notebook kung saan nakatala ang mga pangalan ng mga dati niyang kasamahan sa medical school. May isang pangalan doon na nagbigay sa kanya ng isang munting pag-asa. Si Dr. Reyes, ang matandang urologist na dating pinagkakatiwalaan ng mga Santiago, na ngayon ay balita niyang nagretiro na sa isang malayo at tahimik na lalawigan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Maricel. Kahit hating gabi na, mabilis niyang inayos ang kanyang mga gamit. Alam niya na ang bawat oras ay mahalaga. Ang katotohanang natuklasan niya ay isang armas, ngunit kailangan niya ng bala para tuluyang mapabagsak ang kuta ng mga Santiago. Bago siya lumabas ng ospital, isang huling tingin ang ibinigay niya sa kanyang refleksyon sa salamin ng pintuan. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Maricel na laging humihingi ng paumanhin. Ang babaeng ito ay may bitbit ng katotohanan na kayang sumunog sa 7 taon ng panlilinlang. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng bus sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang sariling mga yabag sa kalsada. Bawat isa ay tila isang tibok ng puso na sumusumpa ng paniningil. Isang katanungan ang naging mitya ng kanyang paglalakbay. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang doktor para lamang protektahan ang kanyang dangal? At gaano kalalim ang sikretong kayang ibaon ni Marco Santiago para lamang huwag lumabas ang kanyang tunay na kahinaan? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus patungo sa lalawigan ng Zambales ay tila pagpunit sa mga pahina ng kasinungalingang bumalot sa buhay ni Maricel. Ang sariwang hangin na nagmumula sa dagat ay hindi naging sapat para palamigin ang nag-aapoy na determinasyon sa kanyang dibdib.
Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang hawak ang lumang notebook, ang tanging mapa niya patungo sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Natagpuan niya ang tirahan ni Dr. Reyes sa dulo ng isang tahimik na barangay, isang maliit na bahay na gawa sa bato at kahoy, kung saan ang mga halamang gamot sa bakuran ay tila masunuring naghihintay sa kanilang amo. Ang marahang pagtama ng kamao ni Maricel sa kahoy na pinto ay naglikha ng isang mahinang tunog na tila ba kumatok din sa sariling budhi ng taong nasa loob. Doktora Maricel, anong ginagawa mo rito sa malayong lugar na ito? Ang boses ni Dr. Reyes ay gumaralgal, bakas ang gulat at bahagyang takot sa kanyang mga mata habang tinitingnan ang dati niyang estudyante. Ang matanda ay tila mas lalong kumuba, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaayos ang suot na salamin. Dok, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Diretsahang sabi ni Maricel pagkaupo nila sa isang lumang silya sa beranda. 5 taon na ang nakalilipas, dinala ko sa inyo si Marco Santiago. Binigay ninyo sa akin ang resulta na nagsasabing ako ang may problema. Pero Dok, kakatapos ko lang suriin ang sarili ko. Normal ako. Wala akong anumang sakit na pipigil sa akin na magkaanak. Katahimikan ang sumunod. Ang tanging naririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang kaluskos ng mga dahon sa paligid. Umiwas ng tingin si Dr. Reyes, ang kanyang mga daliri ay pilit na pinaglalaruan ang gilid ng kanyang tasa ng tsa. Ang sumpa ng isang doktor ay ang maglingkod sa katotohanan, hindi ba? Pagpapatuloy ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng pighati, ngunit may diin ng awtoridad. Bakit ninyo hinayaang mabulok ako sa kahihiyan? Bakit ninyo hinayaang tawagin akong baog ng buong mundo habang si Marco ay nagtatago sa likod ng inyong lagda? Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa matanda. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Muling lumabas bitbit ang isang lumang record book na may mga dilaw ng pahina. Ibinukas niya ito sa isang pahinang may pangalan ni Marco. Hindi ko ito ginusto, Maricel. Mahinang sabi ni Dr. Reyes, ang boses ay puno ng pagsisisi. Binayaran ako ni Marco ng malaking halaga. Sinabi niya na kailangan niya ng paraan para hindi ka magkaroon ng karapatan sa kanyang mga ari-arian sakaling maghiwalay kayo. Pero ang totoo, bago pa man kayo ikasal, alam na ni Marco na hindi siya magkakaanak dahil sa isang matinding impeksyon noong kabataan niya. At para masiguro, nagpa-vasectomy rin siya rito sa klinika ko noong 2nd taon ninyo bilang mag-asawa. Tila gumuho ang langit sa ulo ni Maricel. Ang bawat salita ay parang isang matalim na balisong na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Hindi lamang siya linuya, binalak at pinagplanuhan ni Marco ang kanyang pagbagsak bago pa man magsimula ang kanilang buhay. Nandito ang lahat ng dokumento, Maricel. Ang tunay na resulta ng kanyang semen analysis at ang record ng kanyang operasyon, sabi ni Dr. Reyes habang iniabot ang mga kopya. Gusto ko nang matahimik ang kalooban ko bago ako kuhanin ng may kapal. Gamitin mo ito para makuha ang hustisyang nararapat sa iyo. Habang hawak ni Maricel ang mga papel, isang malamig na kaisipan ang muling sumagi sa kanyang isipan. Kung si Marco ay matagal ng baog at nagpa-vasectomy pa, paanong naging buntis si Clarissa? Paanong naniwala si Marco na ang batang iyon ay sa kanya? Nang muling tingnan ni Maricel ang record book, may napansin siyang isang maliit na sulat sa gilid ng pangalan ni Marco. Isang pangalan ng isa pang pasyente na madalas ding bumibisita sa klinika kasabay ni Marco noon. Isang pangalan na nagbigay sa kanya ng panibagong kilabot. Si Clarissa ay hindi lamang sumira sa kanyang pamilya. Ang babaeng iyon ay may bitbit na lihim na mas madilim pa kaysa sa panloloko ni Marco. Isang katanungan ang naging mitya ng panibagong takot ni Maricel. Sino nga ba ang tunay na ama ng batang gagamitin ni na Marco at Clarissa para tuluyan siyang ibaon sa limot? At gaano kalalim ang pagkakaugnay ng batang yon
sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Marco sa negosyo. Ang bawat mabilis na tunog ng monitor sa loob ng emergency room ay tila isang babala ng paparating na kamatayan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi naging sapat upang palamigin ang tensyong bumabalot sa paligid. Isang sanggol na wala pang isang buwang gulang ang nakaratay sa ilalim ng asul na ilaw, ang kanyang balat ay tila maputla at ang bawat paghinga ay isang malaking pakikipaglaban. Doktora, nagka-complication ng bata. Kailangan ng emergency transfusion dahil sa matinding anemia at jaundice. Sigaw ng isang nurse habang mabilis na inihahanda ang mga kagamitan. Bago pa makasagot si Maricel, ang pinto ng emergency room ay marahas na bumukas. Pumasok si Marco na gusot ang mamahaling polo. Kasunod si Clarissa na halos hindi makatayo sa iyak at takot. Ang dating kakinisan ng mukha ni Clarissa ay napalitan ng pamumutla at ang kanyang mga mata ay naging mapula sa walang tigil na pagluha. Maricel, iligtas mo ang anak ko. Gawin mo ang lahat. Bulyaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng utos at pagsusumamo. Bakit dito nyo dinala? Sabi ko sa pinakamagaling na ospital. Ito ang pinakamalapit na ospital mula sa aksidente, Marco. Kung ililipat pa natin siya, baka hindi na siya umabot. Malamig na sagot ni Maricel habang hindi inaalis ang tingin sa sanggol. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng mga taong ito, ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang doktor ang nananatiling buhay. Ang bata ay walang kasalanan sa dumi ng mundo ng mga matatanda. Doc, kailangan na natin ng dugo. Type B negative. Napakadalang ng supply natin ngayon dahil sa dami ng emergency. Ulat ng head nurse. Kunin niyo ang dugo ko. Ako ang ama. Mabilis na sabi ni Marco habang itinataas ang kanyang manggas. Type B rin ako. Sigurado ako doon. Bilisan niyo. Dahan-dahang lumingon si Maricel kay Marco. Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niya ang blood type ni Marco. Naalala niya ang bawat medical record na pinag-aralan niya noong sila pa. At higit sa lahat, hawak niya ang katotohanan mula kay Dr. Reyes. Kunin ang sample ni Mr. Santiago para sa cross-matching. Utos ni Maricel. Ang kanyang boses ay papatag, ngunit may nakatagong talim. Habang hinihintay ang resulta, ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap. Si Clarissa ay nakasandal sa pader, hindi makatingin ng diretso kay Maricel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Tila may itinatagong anuman na ayaw niyang mabitawan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang nurse na may dalang resulta. Ang mukha nito ay bakas ang pagkalito. Doktora, hindi po tugma. Hindi lang dahil sa antibodies, kundi ang blood type ni Mr. Santiago ay type O positive at ang bata ay type B negative. Imposible pong siya ang ama kung type O ang donor at type O rin ang ina. Tila bumagsak ang isang dambuhalang pader sa gitna ng silid. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Dahan-dahang lumingon si Marco kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng lito at nag-aapoy na galit. Anong ibig mong sabihin na hindi kami tugma? Anak ko siya. Ako ang ama. Sigaw ni Marco habang marahas na nilapitan ng nurse. Nagkakamali kayo ng resulta. Ulitin niyo. Marco, ang siyensya ay hindi nagkakamali ng ganito kalaki. Mahinahong sabi ni Maricel habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang type O na magulang ay hindi kailanman magkakaroon ng anak na type B. At higit sa lahat, inilabas ni Maricel ang isang folder mula sa kanyang desk na kanina pa niya inihanda. Kahit anong blood type pa ang bata, Marco, alam nating dalawa na hindi ka maaaring maging ama ng kahit sinong bata. Naniga si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kulay sa kanyang muka ay tuluyang naglaho. Napatingin siya kay Clarissa na ngayon ay tuluyan ng napaluhod sa sahig. Ang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghikbi.
Sino ang ama? Clarissa. Ang boses ni Marco ay naging isang nakakatakot na bulong, isang kalmado bago ang isang malakas na pagsabog. Sino ang tunay na ama ng batang ito na ipinakain mo sa akin bilang anak ko? Sa gitna ng kaguluhan, ang monitor ng sanggol ay biglang naglabas ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Ang bata ay tumigil sa paghinga. Sa mga sandaling iyon, ang katotohanan ay hindi lamang naging isang sandata para sa hustisya, kundi naging isang malupit na parusa na sabay-sabay na tumama sa lahat ng naroroon. Ang mahabang tunog ng monitor na nagpapahiwatig ng paghinto ng tibok ng puso ng sanggol ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng emergency room. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos ang mga kamay ni Maricel. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng galit sa mga taong nasa harap niya. Sa mga sandaling iyon, isa lamang siyang manggagamot na sumusumpang magliligtas ng buhay. Charge to 100! Clear! Ang boses ni Maricel ay matatag. Nangingibabaw sa hikbi ni Clarissa at sa nag-aapoy na hininga ni Marco. Matapos ang ilang sandali ng matinding tensyon, muling narinig ang mahina ngunit regular na pagtibok sa monitor. Nakahinga ng maluwag ang mga nurse, ngunit sa loob ng silid na yon, ang hangin ay nanatiling mabigat at puno ng lason. Ang sanggol ay pansamantalang ligtas, ngunit ang pamilyang kinabibilangan nito ay tuluyan ng nagkawatak-watak. Makalipas ang 2 araw, ang marangyang mansyon ng mga Santiago ay binalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba may nakaburol sa loob. Nakaupo si Doña Aurora sa kanyang antigong silya. Ang kanyang muka ay tila naging isang maskara ng purong galit at kahihiyan. Sa harap niya, nakayuko si Clarissa, nanginginig at hindi makapagsalita. Habang si Marco ay pabalik-balik na naglalakad, ang bawat hakbang niya ay nagpapayanig sa sahig na gawa sa mamahaling nara. Isang malaking lapastangan, Clarissa. Pinapasok kita sa pamamahay na ito dahil akala ko ay ikaw ang magliligtas sa dangal ng aming lahi. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang latay na tumatama sa balat. Ngayon, nalaman naming ang batang iyan ay hindi pala Santiago? Paano mo nagawang lokohin kami sa harap ng dambana? Tita, maniwala po kayo. Nagkamali ang ospital. Si Maricel ang gumawa nito. Sinisiraan niya tayo dahil gusto niyang bumalik kay Marco. Pagsusumamo ni Clarissa, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at panlilinlang. Marco Hon, huwag kang maniniwala sa kanya. Alam mong ikaw lang ang minahal ko. Lumingon si Marco kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay tila 2 nagbabagang uling. Nagkamali ang ospital? Pero bakit maging ang sarili mong blood type ay hindi mo maipaliwanag? Bakit tila takot na takot kang lumabas ang katotohanan nung nandoon tayo? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang malakas na pagbukas ng pinto ng mansyon ay nagpatigil sa lahat. Pumasok si Maricel, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng may bitbit na katotohanang selyado ng siyensya at katarungan. Suot niya ang kanyang puting coat. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad na tila ba siya ang hukom na darating para maghatid ng huling pasya. Hindi na kailangang magsisihan pa, Clarissa. Malamig na sabi ni Maricel habang dahan-dahang inilalatag ang isang makapal na folder sa mesa sa tapat mismo ni Doña Aurora. Narito ang resulta ng DNA test na ginawa ko sa sanggol at ang record ng blood matching. At higit sa lahat, inilabas niya ang isa pang dokumento, ang sertipikadong kopya mula kay Dr. Reyes. Narito ang katotohanang matagal nang itinago ni Marco sa inyong lahat. Ang katotohanang kahit anong pilit, hindi kailanman magkakaroon ng tagapagmana ang pamilyang ito mula sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora habang binabasa ang report tungkol sa vasectomy ni Marco. Ang kanyang kamay na may suot na mamahaling singsing ay nagsimulang manginig nang makita ang petsa ng operasyon, isang operasyong ginawa noong kasal pa sina Marco at Maricel. Marco, ano ito? Totoo ba ito?
Ang boses ni Doña Aurora ay halos mawalan ng lakas. Ang turing buhangin ng kanyang pagmamataas ay dahan-dahang gumuho sa kanyang harapan. Naramdaman ni Marco ang matinding pagkapahiya. Ang kanyang lihim, ang kanyang pinakatatagong kahinaan ay nakabulatlat na ngayon sa harap ng kanyang ina at ng babaeng binalak niyang sirain. Ang galit niya ay lumipat kay Maricel. Sa isang iglap, nawala ang kanyang katinuan. Marahas niyang nilapitan si Maricel at itinaas ang kanyang kamay. Handang saktan ang babaeng naglantad ng kanyang baho. "Winasak mo ang buhay ko, Maricel. Wala kang karapatang gawin ito sa akin." Sigaw ni Marco. Ang kanyang mga panga ay nagtagis sa tindi ng puot. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Marco sa pisngi ni Maricel, ang tunog ng sunod-sunod na yabag ng mga sapatos sa labas ng mansyon ang nagpahinto sa lahat. Ang pintuan ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, hindi mga kamag-anak o kaibigan ang pumasok, kundi mga lalaking nakauniforme ng pulis. Bit-bit ang isang warrant of arrest. "Mr. Marco Santiago, inaaresto ka namin sa kasong large-scale financial fraud at falsification of public documents," sabi ng opisyal habang inilalabas ang posas. Maricel Santiago, ang naghain ng reklamo kasama ang lahat ng ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon sa ilalim ng kanyang pangalan. Napaatras si Marco, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Napatingin siya kay Maricel, na ngayon ay nakatitig sa kanya ng walang kaba. Ang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa katarungan. Sa isang iglap, ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng kasinungalingan, at ang lahat ng kapangyarihang ginamit ni Marco para mang-api ay tuluyan ng naglaho habang ang mga bakal na posas ay dahan-dahang kumakapit sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng naghihisteryang iyak ni Clarissa at ng pagsigaw ni Doña Aurora niya, ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni Marco ay tila nagbigay ng pinal na hatol sa kanyang huwad na kaharian. Habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng mansyon, ang kanyang paningin ay nakapako kay Clarissa. Ang mukha ng babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng tagapagmana ay ngayon ay pinandidirian niya ng lubos. "Hayop ka, Clarissa! Ginamit mo lang ako para sa pera at posisyon," sigaw ni Marco. Ang boses ay puno ng puot at pagsisisi. "Mabulok ka sana sa kalsada, kasama ng anak mong bastardo." Ang bawat alingaw-ngaw ng kanyang sigaw ay unti-unting namatay habang isinasakay siya sa sasakyan ng mga awtoridad. Naiwan si Clarissa sa gitna ng malawak na sala, nanginginig at walang mapaglagyan ng takot. Dahan-dahan siyang lumingon kay Doña Aurora, nagbabaka sakaling may natitira pang awa sa puso ng matanda na dati ay labis na nag-alaga sa kanya. "Tita, maawa po kayo sa akin. Kailangan ng anak ko ng pambayad sa ospital. Wala akong ibang mapupuntahan." Pagmamakaawa ni Clarissa habang lumuluhod at pilit na inaabot ang laylayan ng mamahaling damit ng matanda. Ngunit ang kamay ni Doña Aurora, na dati ay nag-abot ng mga gintong alahas kay Clarissa, ay ngayon ay mabigat na dumapo sa pisngi ng nakababatang babae. Ang lakas ng sampal na yon ay nagpatumba kay Clarissa sa makintab na sahig. "Huwag mo akong tatawaging tita. Isa kang linta na sumipsip sa yaman at dangal ng pamilya ko." Bulyaw ni Doña Aurora, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa tindi ng galit na hindi niya mapigilan. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang ama ng batang iyan? Sino ang lalaking ipinagmalaki mong magpapatuloy ng magandang lahi ng mga Santiago?" Sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, walang nagawa si Clarissa kundi isambulat ang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa kasinungalingan. Si Ruben po, ang dating driver ninyo. Siya ang ama. Wala siyang pera, kaya napilitan akong gamitin si Marco para mabigyan ng magandang buhay ang bata. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Doña Aurora. Ang driver, ang pamilyang Santiago, na ipinagmamalaki niyang kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan, ay napaniwalang magpapamana ng kanilang kayamanan sa anak ng isang simpleng driver. Ang kahihiyang ito
ay isang lason na mabilis na gumapang sa kanyang mga ugat at sumira sa kanyang natitirang katinuan. Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay ko at wag na wag ka nang magpapakita sa akin. Tili ni Doña Aurora habang pilit na itinutulak ang umiiyak na si Clarissa palabas ng malaking pinto. Wala nang nagawa si Clarissa kundi tahimik na umalis. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang unti-unti niyang iniiwan ang mga bagay na minsan niyang inakala na magiging bahagi ng kanyang hinaharap. Marami nang nagbago. Ang mga plano, pangarap, at mga desisyong ginawa niya noon ay nagdala sa kanya sa isang sitwasyong hindi niya kailanman inasahan. Habang naglalakad palayo, dala niya hindi lamang ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap, kundi pati ang bigat ng mga naging pagpili niya at ang epekto ng mga ito sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa sandaling iyon, malinaw na ang pinakamahirap niyang haharapin ay hindi ang pagkawala ng mga material na bagay, kundi ang pangangailangang tanggapin ang mga bunga ng kanyang mga naging desisyon at hanapin kung paano muling magsisimula. Nang makalabas si Clarissa, naiwan si Doña Aurora na nakatayo sa gitna ng magulong sala. Naramdaman ng matanda ang isang biglaang paninikip ng dibdib. Ang hangin ay tila ayaw nang pumasok sa kanyang mga baga. Napakapit siya sa gilid ng sofa. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim habang ang paligid ay nagsisimulang umikot. Ang bigat ng kahihiyan, ang pagkakulong ng kanyang anak, at ang pagkawasak ng kanilang pangalan ay naging isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang puso. Nang tuluyan ng bumagsak ang matanda sa sahig at nawalan ng malay, isang tao ang mabilis na lumapit sa kanya. Si Maricel. Kahit na 7 taon siyang inalipusta ng matandang ito, kahit na pinakain siya nito ng matitinding salita at ipinagtabuyan na parang asong gala, sa sandaling iyon, hindi nakita ni Maricel ang isang biyenang malupit. Ang nakita niya ay isang pasyenteng nag-aagaw buhay na nangangailangan ng agarang lunas. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilis!" Utos ni Maricel sa mga natitirang kasambahay na nakatayo at nanginginig sa isang gilid. Mabilis niyang niluwagan ang kasuotan ni Doña Aurora at sinimulang suriin ang pulso at paghinga nito gamit ang kanyang matalas na kaalaman. Habang naghihintay ng saklolo, pinagmamasdan ni Maricel ang namumutlang mukha ng babaeng nagpababa sa kanyang pagkatao noon. Ang matanda ay walang laban ngayon, nakasalalay ang natitirang hininga sa mga kamay ng baog na doktor na paulit-ulit nitong isinumpa. Isang mapait, ngunit malalim na katotohanan ang lumutang sa hangin. Sa huli, ang pera at kapangyarihan ay hindi makakapagligtas sa isang pusong sinira ng sariling kasamaan. At ang tanging makapag-aalay ng habag ay ang mismong taong pinagkaitan nila nito. Ang malamig na hangin na nagmumula sa aircon ng intensive care unit ay tila bumalot sa nanginginig na diwa ni Doña Aurora. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang paligid ay malabo. Pilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay upang tanggalin ang nakasagabal na tubo sa kanyang bibig at ilong. Ngunit isang nakapanlulumong katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang buong kanang bahagi ng kanyang katawan ay tila naging manhid at kasing bigat ng semento. Hindi niya ito maiangat. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, isang pamilyar na bulto ang lumapit sa kanyang higaan. Suot ang malinis na puting coat at may nakasabit na stethoscope sa leeg. Kalmadong tiningnan ni Maricel ang vital signs ng matanda sa monitor. "Huwag po kayong masyadong malikot. Nagkaroon kayo ng matinding stroke dahil sa pagtaas ng inyong blood pressure." Malumanay ngunit formal na sabi ni Maricel. Walang bahid ng panunuya sa kanyang boses, tanging profesionalismo lamang. Pilit na ibinuka ni Doña Aurora ang kanyang mga labi. Gumaralgal ang kanyang lalamunan at ang mga salitang lumabas ay tila mga basag na piraso ng baso. "Maricel, bakit?" Tumigil si Maricel sa pagsusulat sa medical chart at tinitigan ang babaeng paulit-ulit na dumurog sa kanyang pagkatao.
Nakita niya ang takot at kahihiyan sa mga mata ng matanda. Ang reyna ng mga Santiago na dati ay hindi nahahawakan at tinitingala ng lipunan ay isa na ngayong pasyenteng nakadepende sa awa ng babaeng tinawag niyang Og at sumpa. Iniligtas ko kayo, Doña Aurora, dahil ako ay isang doktor at tungkulin kong magbigay ng lunas sa sino mang nangangailangan. Sagot ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Binayaran ko na rin ang inyong inisyal na deposito sa ospital mula sa sarili kong bulsa dahil naka-freeze na ang lahat ng yaman ni Marco. Ngunit gusto kong maging malinaw ito sa inyo. Ginamot ko kayo bilang isang pasyente pero tapos na tayo bilang pamilya. Wala na akong utang na loob sa inyo at higit sa lahat, wala na kayong kapangyarihang saktan ako. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa mata ni Doña Aurora at dahan-dahang gumapang sa kanyang kulubot na pisngi. Ang kanyang kayabangan ay tuluyan ng nadurog. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran siya ni Maricel, umalis ng may taas noong dignidad, iniiwan ang matanda sa katahimikan ng kanyang sariling kaparusahan. Sa labas ng ospital, sa ilalim ng madilim at umaambon na gabi, isang giniginaw na figura ang nakaupo sa malamig na semento ng waiting shed. Nakayakap si Clarissa sa kanyang sarili. Suot pa rin ang damit na nadumihan noong pinalayas siya. Ang hawak niyang cellphone ay paulit-ulit niyang pinipindot. Pilit na tinatawagan ang numerong ibinigay ni Ruben, ang Draper na tunay na ama ng kanyang anak. Subalit ang tanging sumasagot ay ang automatikong boses ng operator na nagsasabing hindi na maabot ang numero. Tuluyan na siyang tinalikuran at inabandona ng kaisa-isang taong inasahan niyang sasalo sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Clarissa ang mga pamilyang masayang naglalakad pauwi sa kabilang kalsada, naramdaman niya ang matinding hapdi ng gutom at kalungkutan. Naalala niya ang mga panahong estudyante pa lamang sila, kung paanong laging hinahati ni Maricel ang sariling baon upang may makain siya. Ipinagpalit niya ang isang tapat at totoong kaibigan para sa isang pangarap na gawa sa kasinungalingan. Ngayon, wala siyang nakuha, kundi ang maging isang pulubi sa lansangan, walang pera, walang pamilya, at walang sino mang magtatanggol sa kanya. Samantala, sa isang masikip at madilim na selda sa kabilang dako ng lungsod, isang malakas na pagmumura ang pinakawalan ni Marco. Ang amoy ng pawis at kalawang ay tila nakakasulasok, malayo sa bango ng kanyang mamahaling pabango at aircon ng kanyang mansyon. Nakaupo siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mamahaling damit ay puno ng dumi. Nang marinig niya ang papalapit na yabag ng mga sapatos, mabilis siyang tumayo at lumapit sa mga bakal na rehas. Ang kanyang abogado ay nakatayo sa kabilang banda. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Anong balita? Nakahanap ka na ba ng butas para mailabas ako rito? Kailangan kong makaalis sa impyernong ito. Desperadong utos ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga malamig na rehas. Umiling ang abogado. Tila nahihirapang iparating ang masamang balita. Mr. Santiago, napakatibay ng mga ebidensyang isinumite ni Doktora Maricel at ng mga investigador. Naka-freeze ang lahat ng bank accounts ninyo at kinumpis ka na ng bangko ang inyong mga ari-arian. Wala tayong pambayad sa piyansa at walang kahit sinong kaibigan ninyo sa negosyo ang gustong tumulong. Ang tanging paraan para gumaan ang kaso ninyo ay kung mismong si Doktora Maricel ang mag-uurong ng reklamo. Nanigas ang mga panga ni Marco. Ang lalaking dati ay nag-aakalang hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad, ay ngayon ay nakadepende sa awa ng babaeng ginawa niyang basahan. Ang kanyang pagmamataas ay naglaban sa kanyang desperasyon, ngunit ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa loob ng malamig na selda ang nanaig. Nakatitig siya sa abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pakiusap at takot. Isang larawan ng lalaking tuluyan ng naubusan ng laro. Hanapin mo siya.
Kausapin mo si Maricel. Sabihin mo, gagawin ko ang lahat. Luluhod ako sa harapan niya. Ilabas niya lang ako rito. Ang amoy ng kalawang at malamig na semento ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong pasilidad ng piitan. Para kay Maricel, ang lugar na ito ay isang malaking sementeryo ng mga nasirang pangarap at mga kasalanang pinagbabayaran. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pintuang bakal, lumilikha ng isang mataginting na alingawngaw na bumasag sa matinding katahimikan ng pasilyo. Naglakad si Maricel patungo sa silid-bisitaan. Suot niya ang isang simpleng puting damit. Ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng isang babaeng tuluyan nang nakalaya mula sa mga kadenang matagal na sumakal sa kanyang pagkatao. Wala na ang mga matang laging nakayuko. Pinalitan na ito ng isang maaliwalas na paningin na hindi na kayang sindakin ng sinuman. Makalipas ang ilang minuto, inilabas ng isang gwardya si Marco. Halos hindi na makilala ni Maricel ang lalaking umupo sa kabilang dulo ng malamig na mesa. Ang dating makisig at mapagmataas na negosyante na palaging nakasuot ng mamahaling suit ay isa na ngayong anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay payat at puno ng tumubong balbas, at ang pamilyar na panginginig ng kanyang mga kamay ay nagpapakita ng matinding takot at desperasyon. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang mga mata ni Marco, na dati ay puno ng panghahamak, ay mabilis na napuno ng luha. "Maricel, dumating ka." Gumaralgal ang boses ni Marco, isang mahinang tinig na tila nagmamakaawa sa isang batala. "Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam kong, sa kabila ng lahat, may natitira pa ring pagmamahal diyan sa puso mo para sa akin. 7 taon, Maricel. 7 taon tayong naging magkasangga." Pilit na inabot ni Marco ang kamay ni Maricel sa ibabaw ng mesa, ngunit tahimik na inilayo ito ng babae. Walang galit sa mukha ni Maricel, tanging isang malalim na pagkaawa para sa isang taong tuluyan ng nilamon ng sariling kasakiman. "Huwag mong gamitin ang 7 taon natin para linlangin ako ulit, Marco." Mahinahong sagot ni Maricel. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng yelo, ngunit kasing linaw ng kristal. "Ang 7 taon na yon ang ginamit mo para ubusin ako. Nandito ako, hindi bilang asawang nagmamakaawa ng atensyon, kundi bilang isang taong kukuha ng hustisyang ninakaw mo." Umiling ng mabilis si Marco. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na pumatak sa maruming mesa. "Nabulag lang ako, Maricel. Si Clarissa, ginayuma niya ang isip ko. Pinaniwala niya akong siya ang sagot sa mga problema natin. Patawarin mo ako. Iatras mo na ang kaso. Parang awa mo na. Babawi ako sa'yo. Magsisimula tayo ulit. Tayong dalawa lang." Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Maricel. Ang sining ng pagmamanipula ni Marco ay hindi pa rin nagbabago. Hanggang sa huling sandali, iba pa rin ang sinisisi nito sa sariling mga pagkakamali. Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang kanyang bag at inilabas ang isang formal na dokumentong inihanda ng kanyang abogado. Inilapag niya ito sa tapat ni Marco kasama ang isang itim na ballpen. "Ano ito? Withdrawal of case ba ito?" Mabilis na tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay panandaliang nagliwanag sa natagpuang pag-asa. "Hindi." Malamig na tugon ni Maricel. "Iyan ang dokumentong nagpapatunay na ibinabalik mo sa akin ang lahat ng perang kinuha mo mula sa aking mga ipon, kasama na ang halaga ng gintong kwintas ng nanay ko na ibinenta ko para makapagsimula ka. Dahil naka-freeze ang mga ari-arian mo, ang pirmang iyan ang magsisiguro na ako ang unang mababayaran ng gobyerno kapag naibenta na ang mga assets mo." Unti-unting nawala ang liwanag sa mukha ni Marco. Ang kanyang pag-asa ay mabilis na napalitan ng panginginig ng mga panga. "Pera lang ba ang ipinunta mo rito? Wala na ba talaga akong halaga sa iyo, Maricel? Asawa mo pa rin ako." "Wala ka ng asawa simula noong araw na ipagtabuyan mo ako sa harap ng babae mo." Matatag na sagot ni Maricel. Ang bawat salita ay may diin na tumagos sa kaluluwa ng lalaki.
Pinapatawad na kita, Marco. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat kang patawarin, kundi dahil hindi ko nahahayaang maging bilanggo pa ang puso ko sa galit na itinanim mo. Pero tandaan mo, ang pagpapatawad ko ay para sa aking kapayapaan. Hindi nito mabubura ang batas na kailangan mong pagbayaran. Napasabunot si Marco sa kanyang sariling buhok. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na hagulgol na umalingaw-ngaw sa buong silid-bisitaan. Lumuhod siya sa malamig na sahig, hindi alintana ang mga nakatinging gwardya at iba pang mga bisita. Maricel, mamatay ako rito. Hindi ko kaya ang buhay sa kulungan. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan sa dilim. Tumayo si Maricel. Pinanood niya ng ilang sandali ang lalaking dati ay pinagsilbihan niya ng buong puso, ang lalaking naging mundo niya. Ngayon, nakikita niya ang tunay na anyo nito. Isang duwag na nagtago sa likod ng pera at panlilinlang. Ang tunay na baog, Marco, ay hindi ang taong walang kakayahang magluwal ng bata. Malumanay na sambit ni Maricel bago siya tuluyang tumalikod. Ang tunay na baog ay ang taong walang kakayahang magmahal at magpahalaga sa mga taong nag-alay ng buhay para sa kanya. Paalam, Marco. Nagsimulang maglakad si Maricel palayo. Ang bawat hakbang niya palayo sa mesa ay tila pagkaputol ng huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Sa kanyang likuran, patuloy ang pag-iyak at pagsigaw ni Marco sa kanyang pangalan. Umaasa na lilingon pa ang babaeng paulit-ulit niyang sinaktan. Ngunit hindi na lumingon pa si Maricel. Paglabas niya ng malaking pintuang bakal, sumalubong sa kanya ang mainit at nakakapasong sikat ng araw. Pumikit siya ng mariin, hinahayaan ang init na yakapin ang kanyang balat at patuyuin ang huling butil ng luha na tumakas mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, pagkalipas ng 7 taon, naramdaman ni Maricel na siya ay malaya. Nakapasok ang hangin ng buong laya sa kanyang mga baga. Isang dalisay na hininga ng panibagong simula. Hawak ang dokumentong magbabalik ng pinaghirapan niya. Alam ni Maricel na tapos na ang yugto ng kanyang buhay kung saan siya ay naging isang martir. Ngayon, siya ay isang doktor, isang malayang babae, at ang tanging tagapag-alaga ng sarili niyang kaligayahan. 2 taon ang mabilis na nagdaan. Ang dating Maricel na laging nakayuko at naglalakad sa ilalim ng madilim na anino ng kanyang mapang-aping asawa ay tila isang ibong tuluyan nang nakawala sa hawla. Sa tulong ng perang nabawi niya mula kay Marco at sa kanyang walang pagod na pagsisikap bilang isang manggagamot, naitayo niya ang kanlungan ng pag-asa. Ito ay isang pasilidad na nagbibigay ng libreng tulong medikal at psikolohikal para sa mga kababaihang nakakaranas ng pang-aabuso at dumadaan sa matinding depresyon dahil sa problema sa pagbuo ng pamilya. Ang amoy ng bagong timplang kape ay pumuno sa maliit, ngunit maaliwalas na opisina ni Maricel. Kasabay nito ay ang paglapit ng isang matangkad na lalaki na may maamong mga mata, nakangiting nag-abot ng mainit na tasa sa kanyang mesa. Si Dr. Anton, isang tahimik ngunit maaasahang pediatrician na naging katuwang niya sa pagpapatakbo ng klinika. Wala itong bakas ng kayabangan, malayo sa mga lalaking minsan nang sumira sa kanyang tiwala. Masyado ka na namang nagpapagod, doktora. Baka nakakalimutan mong kailangan din ng pahinga ng magagaling na manggagamot. Malumanay na sabi ni Anton. Dahan-dahan nitong ipinatong ang kanyang malapad na kamay sa balikat ni Maricel, isang simpleng haplos na naghahatid ng matinding init at kapanatagan sa pagod niyang katawan. Tumunghay si Maricel at binigyan niya ito ng isang tapat na ngiti. Salamat, Anton. Wala namang pagod na hindi nawawala, lalo na't nakikita kong may mga ngiting bumabalik sa mga pasyente natin. Hindi umalis si Anton sa kanyang tabi. Bagkus, mas inilapit pa nito ang sarili, hinahayaan ang kanilang mga balikat na magkadikit habang pinagmamasdan ang mga pasyenteng naghihintay sa labas. Sa mga sandaling iyon, hindi kailangan ng matatamis na salita o malalaking pangako.
Ang tahimik na presensya ni Anton ay sapat na upang iparamdam kay Maricel na siya ay inaalagaan, nirerespeto, at higit sa lahat, minamahal. Hindi dahil sa kakayahan niyang magbigay ng anak, kundi dahil sa mismong halaga ng kanyang pagkatao. Ito ang uri ng pag-ibig na nagpapalaya, isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng kabayaran. Sa gitna ng kanilang payapang pag-uusap, ang marahang pagbukas ng pinto ng opisina ay kumuha ng kanilang atensyon. Isang batang babae, marahil ay nasa edad 25, ang nakatayo sa hamba ng pintuan. Ang mga mata nito ay mugto sa kakaiyak, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila pasan ang buong bigat ng mundo. Hawak nito ang isang lukot na brown envelope sa nanginginig nitong mga kamay. Nagpaalam muna si Anton nang may paggalang upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Dahan-dahang lumapit si Maricel sa dalaga at inakay ito paupo sa malambot na silya. Huwag kang matakot. Malambing na simula ni Maricel. Ang boses ay tila isang mainit na yakap ng isang ina. Ligtas ka rito? Anong maitutulong ko sa'yo? Bumuhos ang mga luha ng dalaga. Sa bawat paghikbi nito, isang kwento ng pighati ang lumabas sa kanyang mga nanginginig na labi. Doktora, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Araw-araw akong minumura ng asawa ko at ng biyenan ko. Sabi nila, wala raw akong silbi sa pamilya nila. Pinapipirma na nila ako ng papeles para iwan ko ang asawa ko. Ako raw ang may problema. Ako raw ang baog. Parang pinihit pabalik ang oras sa isipan ni Maricel. Ang mga salitang iyon ay ang mismong mga punyal na itinarak sa kanya ni Marco 7 taon na ang nakalilipas. Nakita ni Maricel ang kanyang sariling nakaraan sa mukha ng kaawa-awang babaeng nasa kanyang harapan. Ang takot, ang pagdududa sa sarili, at ang pilit na paniniwala na siya ang may kasalanan sa lahat ng pagkukulang sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pader na guguho. Dahan-dahang inabot ni Maricel ang nanginginig na mga kamay ng dalaga at hinawakan ito ng mahigpit. Ipinapasa ang lakas at tapang na natutunan niya mula sa paghilom ng sariling mga peklat. Tingnan mo ako. Seryoso ngunit punong-puno ng pag-asang utos ni Maricel. Nang mag-angat ng tingin ng dalaga, binigyan siya ni Maricel ng isang ngiting nagpapangako ng kaligtasan. 7 taon din akong naniwala sa mga salitang yan. 7 taon akong nabuhay sa kasinungalingan ng iba. Pero nandito ka ngayon sa tamang lugar. At ipinapangako ko sa iyo, aalamin natin ang katotohanan. Dahil minsan, ang taong pinakamalakas manisi ay siyang may itinatagong pinakamalaking kahinaan. Handa ka na bang lumaban para sa sarili mo? Ang sikat ng araw sa maagang umaga ay tila isang mainit at mapagkalingang yakap na bumabalot sa buong paligid. Sa isang malawak at makulay na hardin ng ampunang pinupondohan ng kanlungan ng pag-asa, nakatayo si Maricel. Pinagmamasdan niya ang mga batang nag-uunahan sa pagtakbo. Ang kanilang mga dalisay na halakhak ay tila isang malambing na musika na nag-aalis ng anumang natitirang bigat sa kanyang dibdib. Dito natagpuan ni Maricel ang tunay at panghabambuhay na kapayapaan. Wala man siyang sariling anak na nagmula sa kanyang sinapupunan. Naging ina naman siya sa daan-daang batang inabandona ng tadhana. Ang bawat yakap ng mga munting paslit at ang bawat pasasalamat mula sa mga kababaihang natulungan niya ay higit pa sa sapat upang punan ang anumang kakulangan na idinikta ng lipunan. Ang kanyang puso na minsan ay nabasag at natuyo, ngayon ay umaapaw sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Kasama si Anton na patuloy na sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Napatunayan niyang ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa kadugo, kundi sa mga pusong piniling magkaisa sa kabutihan. Minsan, sa kanyang mga tahimik na sandali, sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang nakaraan. Balita niya ay tuluyan ng nalumpo at nag-iisa si Doña Aurora sa isang murang pampublikong pasilidad para sa mga matatanda.
Walang sino mang dumadalaw at kumakalinga. Si Marco ay patuloy na binibilang ang malulungkot na taon. Sa loob ng malamig na rehas, inuubos ang oras sa pagsisisi na kailanman ay hindi na mababago ang kahapon. Samantala, si Clarissa ay patuloy na nakikipagbuno sa lansangan, pilit na itinataguyod ang anak mula sa sarili nitong pagkakamali at pagtataksil. Pinatawad na ba niya ang mga taong ito? Oo. Pinalaya na ni Maricel ang kanyang sarili mula sa laso ng puot. Natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot at lalong hindi ito isang imbitasyon upang muling makapasok sa kanyang buhay ang mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad na ginawa niya ay isang regalong ibinigay niya sa kanyang sarili upang tuluyang maputol ang tanikala ng nakaraan at upang makalipad ng malaya ang kanyang kaluluwa nang walang anumang bagahe ng galit. Ang kwento ng kanyang buhay ay magsisilbing isang matibay na aral para sa lahat ng kababaihang minsan ay nakaramdam na sila ay kulang. Ipinapaalala nito na ang halaga ng isang babae ay hindi kailanman nasusukat sa kakayahan niyang magdala ng bata sa kanyang sinapupunan o sa apelyido ng lalaking pinakasalan niya. Ang tunay na karangalan at lakas ng isang babae ay nakatanim sa kanyang pagiging matatag, sa kanyang malinis na budhi, at sa kakayahan niyang muling bumangon at buuin ang sarili pagkatapos sunugin ng mga mapanghusgang dila. Isang maliit na batang babae ang tumakbo palapit sa kanya at inosenteng nag-abot ng isang ligaw na bulaklak na pinitas mula sa damuhan. Dahan-dahang lumuhod si Maricel. Kinuha ang bulaklak at maingat itong isiningit sa kanyang tainga. Tumingala siya sa maaliwalas na kalangitan, sinalubong ang ginintuang sinag ng araw at isang malalim, dalisay at matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Siya ay buo, siya ay malaya, siya ay nagniningning,